paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagim. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Kung minsan may nilikhang isinisilang nakakaiba at kakilakilabot ang kaanyuan, tulad ng taong ahas na ang ulo ay sa tao at sa ahas ang katawan. Dahil sa kakaibang anyo, pinangingilagan at kinasisindakan. Subalit lahat kaya ng may anyong kakilakilabot ay nagsasabog ng lagim. Narito ang unang bahagi ng makapangalis at balahibong kwentong tampok sa linggong ito, pinamagatang Taong Ahas. Sa isa na naman, gabi ng lagim. Anak ka na, Lenny. Babae ang anak mo. Masakit pa rin ang tiyan ko. Baka may sisilang ka pa. Baka kambal ang magiging anak mo. Ay, umiri ka pa. Iri pa, sige. Ay, may isisilang ka pa nga, Lenny. Kambal nga ang anak mo. Lumalabas ng kanyang ulo.
Lenny! Bakit nanlaki ang mga mata niyo? Aling Emya. Ang pagkakambal ng anak mo, hindi normal. May ulo siya ng tao, pero may katawan siyang ahas. Ano? Ang katawan ng kakambal ng anak ko. Katawan ng ahas. Sanggol ng taong ahas ang kakambal ng anak mo, babae, Lenny. Taong ahas! Emya, bakit kayo namilipit? Kinagat ako ng anak mo, taong ahas. Parang tinuklaw na ahas. Emya. Masagad sa katawan ko. Di! Ang banda! Aling Emyang! Hindi ko makilos ang matandang hilot. Hindi na siya humihinga. Patay na! Kakambal ko pong taong ahas ang nakamatay sa matandang hilot na nagpaanak sa inyo noon. Oo, Christine. Inilihim ko lahat yan sa'yo para na rin sa kaligtasan ng kakambal mo. At ngayon nga, ipinaalam ko na para masagot na yung mga tanong mo kung bakit madalas ako nagpupunta sa gubat. May kakambal pala ako. Meron. Lalaki. May ulo siya ng tao, pero ang katawan niya sa ahas. Gabriel ang pangalan niya. Gabriel? Itinago ko na siya sa isang kuweba sa gubat nung sanggol pa lang. Doon ko siya inalagaan. Tinuruan, pinalaki, para hindi manganib ang kanyang buhay. Siya ang isa sa mga dahilan, kaya hindi na ako nag-asawa. Ang akala ko po, kaya hindi na kayo nag-asawa dahil nagkaroon kayo ng galit sa mga lalaki. Dahil nung dalaga pa kayo, niloko kayo ng inyong naging nobyo. Isa pa ring dahilan yun na ipinagtapat ko sa'yo nung dalagita ka na. Matapos ako mabuntis ng nobyo ko, bigla na lang siya naglahong parang bula. Wala na ako nabalitaan pa sa kanya mula noon hanggang ngayon. Kaya naging isa akong disgrasyada. Kung hindi pala kayo tinakasan ng inyong nobyo, may makakatuwang sana kayo sa pagpapalaki sa akin at sa kakambal kong taong ahas. Ngayong dalaga ka na at binata naman si Gabriel. Isang araw, alam ko, maaaring makita mo na at makilala ang iyong kakambal na nakakakilala na sa iyo dahil madalas kanyang makita ng patago. Salamat po sa pagtatapat ninyo sa akin ng buong katotohanan, Hinay. Alam ko namang maiintindihan mo ako, anak. Naiintindihan ko po kayo. Dahil hindi nyo naman po kasalanang nagkaanak kayo ng anak na taong ahas. Ang inaalala ko lang po, Inay, Baka? Ano, Christine? Baka gaya po nung sanggol pa lamang si Gabriel ay umiral uli ang kanyang pagiging taong ahas. Baka pumatay na naman siya ng tao. Ang kakambal kong taong ahas.
ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Ay, salamat. Marami ako na aning gulay dito sa aming kaingin. Malaki-laking kikitain ko kapag naibenta ko lahat ng to sa palengke. Huh? May gumalaw dun sa likod ng puno. Baka may bayawak dito, ha? May lumabas na ulo ng tao sa likod ng puno. May mahabang dila at patutulis sa mga pangil. Ha? Taong ahas! Ha? Sasakmalin ako ng taong ahas! Parang dito galing ang sigaw ng babae na narinig ko kanina habang sakay ako ng motorsiklo. Tiyempo lamang na napadaan ditong pulis na kagaya ko. Baka may nangyaring krimen dito. Kaya ihanda kong aking service firearm. May babaeng nakahandusay dito sa gulayan. Patay ng babaeng ito. Nadinatnan ko rito sa kaingin. Dilat na dilat ang kanyang mga mata pero hindi na siya huminga. Teka, may 2 butas sa kanyang dibdib na parang tinuklaw ng malaking ahas. Anong gumagapang na yun sa di kalayuan? Isang lalaki na ang ulo'y sa tao. Pero may katawang ahas. Malamang na ang taong ahas na yun ang tumklaw at pumatay sa babae. Bago siya makatakas, papuputukan ko siya. Bago ko pa napaputukan ng taong ahas, mabilis na siya nagsuot sa malagong talaiban. Hindi ko hayaang makatakas sa halimaw ngayon. Ito. Wala na rito sa talaiban. Nakatakas na. Nakatakas ng taong ahas. Ano ka mo, Ramir? Taong ahas? Opo, Inay. Yun daw po sabi ng pulis na nakakita sa bangkay ni Rowena sa kaingin. Oh, Taong ahas. Lalaking may ulo raw po ng tao at katawan ng ahas ang nakita niyang malamang na pumantay sa kabarangay natin. Yun pong usap-usapan sa tindahang binilang ko ng kape. kaya pala natagalan ka bago nakauwi. Kasi tinignan ko muna yung bangkay ni Rowena at nakumpirma kong totoo ngang patay na ang kababata kong yun. Ang akala ko pa naman, nobya mo na siya. Malambing lang po sa akin si Rowena, Nay. Ay, Pero magkaibigan lang ho kami. oy, Ramir. Mula ngayon, huwag ka nang gagawin sa kaingin, ha? Lalo na dun sa gubat. Bakit po? Para hindi ka mabiktima rin ng taong ahas. Aalis po kayo, Nay? Oo, Christine. Pupunta ako sa gubat. Sa kakambal ko po? Oo. Pupuntahan ko si Gabriel. Nay, sama ako. Para makilala ko na po yung kakambal ko. Ang lalaki may ulo ng tao pero may katawang ahas. Huwag ngayon. Sa iba ng pagkakataon. Bakit po? Bakit niyo po
po pupuntahan ng kakambal kong taong ahas? Bakit po? Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Oh, Ramir, akala ko ba magkaibigan lang kayo ni Rowena? Yun po ang totoo, Nay. Kaya bakit pag uwi mo galing sa lamay ng kababata mo, malungkot na malungkot ka? Hindi po ako galing sa lamay ng kababata ko. Saan ka nagpunta pag alis mo kanina rito sa bahay? Kina Christine po. Christine? Ang kababata ko rin po na gaya ni Rowena, madalas ko rin nakakasama sa pamamasyal. Boy, kaibigan mo nga rin pala ang Christine na yun, na anak ng disgrasyadang si Lenny. Hindi po kaibigan lang para sa akin si Christine. Anong ibig mo sabihin? Mahal ko siya, Nay. Kaya lang, Kaya lang, may mahal na siyang iba, ganon. wala po. Oh, anong problema mo? May kakambal po si Christine na taong ahas. Ano? Yun pong totoo, Nay. Ay, Ibabalita ko sana kay Christine ang pagkamatay ng kababata namin si Rowena. Pero hindi na po ako nagpakita at nakipag-usap sa kanya. Dahil bago ako nakapasok sa kanilang bahay, narinig ko ang pag-uusap nila ng kanyang ina. Kaya nalaman ko po na may kakambal si Christine na taong ahas. Diyos ko. Isang lalaki na may ulo ng tao, pero may katawang ahas. Bakit ka napapahiling, Gabriel? Nay, huwag po kayong magalit sa akin. Bakit hindi ako magagalit sa'yo? Bigla akong napasugod dito sa kuweba nang wala sa oras dahil nakapagngingit-ngit. Nakakapanginig ang laman ng ginawa mo. Pumatay ka ng tao. Hindi po ako pumatay ng tao, Nay. Kapapanganak ko pa lamang sa'yo, pumatay ka na. Hindi ko po gustong mangyari yun. Tinuklaw mo na yung matandang hilot na nagpaanak sa akin. Kaya namatay agad. Naitago lang kita kaagad. Kaya walang ibang nakaalam sa totoong pagkamatay ng hilot na pinalitaw kung nakagat ng ahas na ligaw. Hindi ko po alam yun. Wala pa po akong isip nung sanggol pa lamang ako. Bakit kayong 20 anyos ka na at nasa hustong gulang na? Pinalaki naman kita sa mabuting pangaral. Bakit pumatay ka pa rin? Ha? Bakit? Nay, hindi po ako ang pumatay sa babae na gaya ng ibinibintang niyo sa akin. Sinungaling! Ang sabihin mo, umira lang yung pagiging halimaw. Hindi po. Maniwala po kayo sa akin. Ikaw lang ang pwede kong pagbintangan. Ang nagkakalat ng lagim dito sa ating barangay, Gabriel. Ikaw lang at wala nang iba ang taong ahas. Ang taong ahas nga kaya na si Gabriel ang nagsasabog ng lagim sa kanilang barangay. Pakinggan bukas ng gabi ang ikalawang bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito.
na pinamagatang taong ahas. Sa isa na naman gabi na lagi. Mga nagsigana, Maynard Landicho Jr., Chiquit del Carmen Amor, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Phil Cruz, at Jenaline de la Cruz. Naglapat ng tunog, tenyo, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Bong Muyar at Eric Lucero. Isinulat ni Orly Aquino at sa direksyon Leonel Benjamin. Gabi ng lagi.